Ilabas na po natin ang ating mga Biblia. Ibahagi ko po sa bawat isa today ang salita ng Diyos, especially sa topic na last Sunday ay natalakay natin, na ibahagi ko sa bawat isa. At ito ay may acrostic na word na sis. Okay. Ano na nga ba yung ibig sabihin ng sis? Sis? Okay. Sinisin. Yan. Okay, ang word na to ay so important sa atin. And I believe hindi lang to napapanahon. Ito ay somewhat may ibang pakahulugan din kapag binasa mo ng buo, 'di ba? Sinisin. Ayan, pag binasa mo ng buo, anong pagbasa dito? Okay, yung tatlong word na yan, sin is sin, pag pinag-isa mo, ano ang basa? Sinisin. Sino sa atin yung nag-chat, may tinanong, may pinadala ng message, sinin lang. Ayan, di ba? How do you feel? Sana ang topic na to, hindi natin baliwalain, isa-isang tabi, or palampasin. Dahil this is so important. Ito ang numero unong kaaway ng ating totoong buhay. Are you with me, people of God? Okay. Sino ang, minsan ganyan? Hindi nagre-reply sa tanong, sa chat, sa message. And yung nag-chat, medyo bitin na bitin. Hintay ng hintay. Gusto nang magalit, nagtitimpi. Di ba? And di bale kung kinabukasan, makalawa, may sagot. Pero hindi possible. Di ba? Ang ganda nung meron tayong response. Just like sa kasalanan na walang malaki, walang maliit sa harapan ng Panginoon. Sin is sin. It's equal. Yung white lies sa talagang direkta at kasalanan na pagsisinungaling ay pareho lang sa harapan ng ating Panginoon. So, sin is sin. Okay. Sino ang nasisin ngayon? Sinisin lang. Nasin zone na. Okay. Part 2, ang atin pong pagbubulay today on this topic, sin is sin. And as a review sa atin pong last Sunday's discussion about this topic, sin is sin, ang kasalanan ay kaaway ng ating real life. Ang isang taong nakakilala na sa Panginoon ay meron ng bagong kalikasan, bagong nature. Bagamat nandun pa rin yung old nature, pero sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. But still, even if meron na tayo new creation, new image, new likeness, new nature, pero nandun pa rin yung sin, yung pangil, yung puwersa, kapangyarihan ng old nature, nandyan pa rin, nandito pa rin sa ating mga katawan. Nasusuppress lang siya, first and foremost, ng salita ng Diyos. Of course, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga isang tao na hindi pa nakipag-isa kay Kristo, hindi pa nanampalataya, wala pang Holy Spirit, is unable to control that old nature, sin, na naghahari sa kanyang buhay. Even if siya ay gumagawa ng mabuti, nagsisimba, naniniwala sa Bible, naniniwala sa Triune God, pero the sin ay hindi lang prevalent, kundi nagre-reign sa kanyang puso at buhay. Ang kasalanang nasa kanya, old nature, ay kaya siyang ibulid sa impyerno unless
makakilala siya kay Kristo, manampalataya, and that's the time may pagkasi ang banal na Espiritu ni Kristo sa puso at buhay isang nananampalataya, and that's the time that he or she is able to overcome and control that sin na so powerful, nananatili, nandyan pa rin, may presensya sa katawan at buhay ng mga even mananampalataya, and ito ay nakokontrol sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, may mananampalataya kapag ka nagkasala, nagkukumpisal, ikinukumpisal ang nagawang kasalanan. Ang ganda ng pagkukumpisal kasi sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, pag ang mga Kristiyano nagkumpisal ng kanyang kasalanan sa Diyos, ang sabi sa 1 John 1:9, pinapatawad ng Diyos. Nililinis siya ng Diyos sa lahat ng kalikuan at karumihan. Alam nyo, may gusto akong ipapansin sa inyo sa 1 John 1:9 na kapag ka tayo ng mga Kristiyano nagkumpisal ng kasalanan sa Diyos, pinatatawad tayo. But gusto ko kayong dalhin sa mas malalim na pananaw na hindi yung ating pagkukumpisal sa Diyos ang naging dahilan para tayo mapatawad, kundi dahil kay Kristo na nasa langit, nagsabing kapag tayo nagkumpisal, patatawarin tayo. Kay Kristo na naroroon sa langit, na patuloy na may ginagawang ministeryo, not just nung narito pa lang siya, might as well nung nasa langit na siya ngayon, sa oras na to, nagmi-minister siya sa mga believers na narito sa lupa, nabubuhay pa, at kapag ka humingi ng tawad sa Kanya, siya ay namamagitan between the believers and God. Siya ay advocate ng mga mananampalataya. So, sa isang tingin, para bang pag tayo nagkumpisal ng kasalanan sa Diyos, kaya tayo napapatawad. But the truth is, it's because of the Lord Jesus Christ who intercedes in our behalf. That whenever we confess our sins, napapatawad tayo at nalilinis tayo sa mga kalikuan. So that's the truth
the fact that we must believe and appreciate and praise God for. Dahil meron tayong advocate, and that is the Lord Jesus Christ, na kapag ka nagkumpisal tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. And we need to name sin to what God calls it kapag ka tayo ay nagkumpisal sa Diyos. Kung tayo ay naging greedy, let's name it greediness. Never simplify sin or justify it or make an excuse for it or as if parang hindi natin na-commit. If it is unforgiving spirit, if it is lust, kahit hindi na-commit, nagawa, na-actualize, pero sa isip ay na-entertain at napaunlakan at nilaro at na-imagine at as if parang nagawa na rin, even if yan ay paghatol o kaya ay isang masamang plano, hindi kalooban ng Diyos na mga salita at pakiramdam, ito ay dapat na banggitin sa Diyos literally, specifically, by name. Kung ito ay kawalan ng panahon sa mga utos ng Diyos, duties natin sa Panginoon, like yung katamaran sa pagbabasa ng Biblia, yung ating parang ibang napaprioritize na importanteng mapasatin, magawa natin over and above prayer, Bible reading, pagdalo ng gawain. Let's name that sin, those sins, as what God calls it. And never to make excuses, justification, and as if hindi kasalanan dahil meron tayong inuuna na mabubuting bagay. So today's Bible passage, allow me to invite you and read with you our text for today. 1 John, at sa chapter 2 na po tayo, verse 1 to 6. Ang segment title po nito, Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Ang sabi po ng talatang 1, Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala, ngunit kung magkasalang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad ng wagas, tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. So today's question na i-raise ko sa inyo ay somewhat so related sa ating interrogative last Sunday because what we'll be discussing today ay yung pangatlo at bagamat panghuli but not the least na approach to sin according to Apostle John. We were able to discuss already yung una at pangalawa na approach. Ano na yon? CS1, cover sin. Number 2, confess sin, confessing sin, and the last but not the least ay conquering our sins, to conquer sins. 1 John 2, verse 1 to 6. Tayo po na mga Kristiyano ay hindi na dapat na nagkakasala. I'm not saying that from time to time, every day, every minute, sa 24 hours,
every day of our lives, hindi tayo makapag-commit ng kasalanan. That's not possible. Dahil hanggat nandito tayo sa katawan na to, may old sinful nature, indirectly or directly, nakakakommit pa rin tayo ng kasalanan. But we no longer have to. Hindi na natin dapat na ito ay sinasadya, ginagawa, nagagawa dahil tayo na ay mga Kristiyano, may espiritu na ng ating Panginoon, may conviction at nalalaman natin ang masama at mabuti. So, tayo ay dapat na lumalakad sa liwanag at daan ng ating Panginoon. Ito ang susi o sikreto para magtagumpay ang mga kagaya nating Kristiyano sa kasalanan na kaaway ng ating mga totoong buhay, ng ating mga espiritu at kaluluwa. Walking in the light ay sobrang napakalawak dahil ang light ay maraming nire-represent. Hindi lang ang liwanag ng salita ng Diyos. Even God Himself ay nag-claim ng katawagan, ng titulo, that He is the light of the world. And people of God, such as you and me, ay tinawag din ng Scripture, pinahayag ng Diyos na mga light of the world. Sabi mo sa katabi mo, Meralco ka. Yan. Ilaw ka ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos ay liwanag. Hindi lang asin. Yan, kundi liwanag. Ang sikreto ng mga mananampalataya para magtagumpay sa kasalanan, kaaway ng ating totoong buhay, ay walang iba kundi ang paglakad sa liwanag, paglakad sa daan ng Panginoon, sa salita ng Diyos, kasama ang Panginoon, pag-aabay sa Panginoon. Isa sa ibig sabihin pa ng walking in the light is to be honest and sincere. Yung maging tapat, maging tao sa puso, maging totoo, hindi magpanggap, hindi magmaskara, hindi magpamarali ng isang kalalagayan o gawaing hindi naman totoo, lalo na hindi naman kalooban ng Panginoon. So walking in the light is to be sincere. Alam niyo po, ang word na sincere ay galing sa Latin words, two Latin words, na walang iba kundi sine and cera. Nang ibig sabihin ay without wax. In the time of Apostle John, mga kapatid, usong-uso pa po in their time yung pag-i-sculptor, paggawa ng mga statue ng tao, ng hayop, ng sinuman, sa pamamagitan ng mga bronze, ng bakal, yung iba pa nga ay ginto, yung iba ay kahoy lang. And ang mga sculptors in the time of John ay merong sistemang ginagawa whenever they commit mistakes. Kapag meron silang pagkakamali, let's say, sa ilong nung inukit nilang rebulto. Let's say, after nila gawin, medyo may nakapo na parang hindi siya yung tangos ng ilong nung rebulto na yon. Doon sa kinopyang itsura ng tao, they will somewhat correct that mistake at gagamit sila ng wax. I remember, marami na mga tao na nung ginawa ng statue ay wax ang ginamit. I do not know kung totoo nung mamatay ang ating dating presidente, ang father ni Bongbong Marcos, the late Ferdinand Marcos Sr., na ibinurol sa Ilocos for many years. Nakalagay siya sa parang may salamin at nakapalob sa mausoleo. People says na yun ay wax dahil sa tagal, 5 taon yata, more or less, tagal bago na ilibing sa libingan ng bayani, hindi na possible talaga na i-preserve yung kanyang literal na bangkay. And most people believe at may expose na yun ay wax na lang, na kaya na-preserve siya, kaya siya nagtagal sa mahabang panahon. So, there are sculptors in the time of John na so honest, sincere, na kapag sila ay umukit
ng statue, talagang sinasabi nila sa mga tao, walang wax yan. Without wax yan. Na ang ibig sabihin, sincere sila sa kanilang sinasabi at naging tapat sila sa pag-ukit ng statue na kanilang ginawa. Mga kapatid, ito ay somewhat napaka-relevant sa atin pong mga buhay bilang mga mananampalataya na tayo po ay dapat na maging sincere. Pakitanong mo yung katabi mo, sincere ka pa ba? Yan, sincere pa ba tayo? Taos pa ba sa puso natin ang ginagawa natin paglilingkod kay Lord, pagpipray, pagbabasa, pagre-reach out, pagbibigay ng kung anong karapat-dapat sa Diyos, sa atin pong mga responsibilities, trabaho, obligation, sincere pa ba tayo? Without wax ba ang ating mga actions, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga ginagawa, ang ating mga decision making? Dahil pwede tayong magkunwari. We are prone, we have the tendency, we are susceptible na mag-commit ng pagmamaskara, pagtatago ng kasalanan, ang hindi pagkukumpisal, dahilan para hindi tayo magtagumpay sa kasalanan. Pero wala tayong maitatago. Amen? In the sight of God, everything is bare, everything is visible, known to God, walang nalilihim sa ating Panginoon. Lalo na kapag tayo ay lumalakad sa liwanag ng ating Panginoon. We can hide nothing when we walk in the light. This is the secret for victory over sin. If we walk in the light, we could see sin around us, lalong-lalo na sa atin pong mga buhay. God's Word is light. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Kaya nga pagka naririnig natin ang salita ng Diyos, nababasa natin, binabasa natin, binubulay natin, we could see something. And as if parang nagsalamin tayo at nakita natin ang tunay nating kalagayan, nagawa nating mali, nagagawa nating tama, especially the sin that we committed, that we've been committing continuously. At hindi yun matatago sa mga anak ng Diyos na may Holy Spirit, may conviction, at effective ang salita ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya nga, when we walk in the light, we can hide nothing. It is the same as pag humarap tayo sa salamin, di ba? At may nakita tayong dumi sa ating mukha, nagagawa natin siyang tanggalin. Sabi nga ni James, di ba? Hindi sapat yung binabasa lang ang salita ng Diyos, pinapakinggan lang, kundi dapat sinasabuhay, ginagawa, sinusunod. Okay. Kaya, minsan mga kapatid, may karanasan po ako na nakarating ako ng church pero hindi po ako nagsalamin. Sino po sa'yo nakaranas nung ganyan? And there you are, may pumansin sa'yo, para may dumi ka sa mukha. And meron nga at inalis mo dahil sinabi niya. So napaka-importante ng pagsasalamin, salita ng Diyos. Alam niyo yung karanasan ko na yon, kaya parang gusto ko na rin magbaon ng side mirror. Buti na lang, di ba? Ay mga girls, di ba, may dala yan, ang mga side mirror, yung makeup na may salamin, di ba? Buti na lang ngayon, kahit wala ka na nun, wala kang dala salamin, meron ng cellphone, di ba? Kiklik mo lang yung selfie, di ba? Camera. Kita mo na yung sarili mo para ka nang nanalamin. At pwede mo nang ayusin kung ano man ang hindi mo gusto or wala sa ayos na kaitsurahan natin. Are you with me? May time, hindi ako nagsalamin. Abay, may bumati sa akin, Pastor, may dumi ka sa pisngi. Pagtanggal ko talagang gano'n, sorry for the word pero aminin, baka naranasan nyo na rin to, may kulangot sa aking pisngi. Sumakay ako ng jeep, karating ako ng church, may nakakita. Salamat sa taong nagsabi. Minsan, na-offend tayo kapag kami nagsabi sa ating pagkukulang, di ba? Pero we need to appreciate yung mga ganong pangyayari sa ating buhay dahil yun ay malasakit, yun ay protection, yun ay gusto nila na mapabuti tayo. That is why they counsel us, they advise us,
show us kung saan tayo nagkukulang, may pagkakamali, may karumihan, may kasalanang nagagawa. Same is true when we read God's Word. God's Word is light. Nagbibigay ng kaliwanagan sa isip at ipinapakita nito, first and foremost, ang ating mga kasalanan. So when we walk in the light, we can hide nothing. Many things, everything will be revealed. So to walk in the light means to be honest with God, with ourselves, and other people as well. When we walk in the light, makikita natin kung talagang tayo lumalakad sa liwanag. Hindi lang nag-a-abide sa liwanag, which is God, kundi lumalakad sa kaliwanagan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kung meron tayo diyang pitagan sa salita ng Diyos, sa hawak nating Biblia, dala-dala nating Biblia, kung dinadala pa ba natin sa simbahan bilang pruweba, ebidensya ng ating pagpapahalaga at pagmamahal sa salita ng Diyos. Most of all, kung nag-i-spend ba tayo ng time reading God's Word, not just reading the Word of God, kundi minemeditate, minememorize, and most of all, ina-apply, ina-appropriate in every area ng ating buhay. Hinuhugot ito when time comes na kailangan natin ng katotohanan, ng lakas, ng wisdom, ng weapon, especially when we combat sin na nasa ating harapan, nasa ating buhay, even if ito ay kahirapan, struggles, many forms of burdens na nagpapabigat sa ating espiritu, then walking in the light means we don't just read and give importance to the Word of God, but we apply it, we obey it. So, we could say that we walk in the light kung tayo po'y sumusunod sa salita, utos, kalooban ng ating Panginoon. Alam nyo, si King David, yan ang bukang bibig niya sa Panginoon. Pag nagpe-pray siya, nagwo-worship siya, nagpapasalamat siya, pag meron siyang especially kinakaharap na kasalanan, tukso, pagsubok, dangers, siya po ay nagsasabi, Lord, your word is a lamp unto my path and a light unto my feet. Meaning, mga kapatid, without the word of God, pwede tayong pagdimlan ng kaisipan, pwede magdilim ang ating buhay, pwede po tayo na maparalyze, walang magawa, pwede po tayo na magkamali sa atin pong mga decisions, salita, kaisipan, at way of life without spending time and most of all, obeying the will of God. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, a lot of things we may discover and learn sapagkat ang salita ng Diyos hindi lang liwanag kundi bukal ng karunungan. Sa mga may pahat na kaisipan, may hindi sapat, kulang, limitadong pagkaunawa ay nabibigyan ng hindi lamang understanding kundi karunungan ng salita ng Diyos ang mga tao na nagpapahalaga at umiibig at nagpapamuhay especially ng salita ng ating Panginoon. So, may ebidensya, may pruweba, merong basis ang ating pag-ibig sa Panginoon. A lot of people, pag tinanong mo, kilala mo ba ang Diyos? Yes. Mahal mo ba ang Diyos? Of course. Pero, kulang ang salita para paniwalaan. Kulang ang salita para patunayan na truly we love God. At ang ebidensya at pruweba na talagang mahal natin ang Diyos ay ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi mo sa katabi mo, pagsunod. Obedience. Ito ang pruweba, ebidensya, basis, ang katotohanan na talagang mahal nga natin si Lord. Kung sinusunod natin ang Kanyang kautusan at kalooban. Are you with me, people of God? May tatlong motives when it comes to obedience. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may tatlong motibo. Una, it's because we have to obey. Di ba, ang mga slaves, they are obligated sumunod sa kanilang master. If not, they will be punished. Are you with me? Second motive for obedience is that
we need to obey. Just like an employee. Ang lahat ng mga employee magsabi ng amen. Di ba? Kahit hindi mo na love yung trabaho mo, medyo utang-utak ka na, hindi mo na talaga na-enjoy yung work mo, pero you need to work. You need to report to your job. Why? Kailangan mo ng sweldo, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pambuhay sa pamilya mo, at you need to continue to be working. Lalo na kung gusto mong ma-promote, gusto mong lumaki sweldo mo, you need to really come to work because you need it. Are you with me? The third motive is we want to obey. Ibang level to, mga kapatid, yung anuman ang sitwasyon, anuman ang meron o wala, susunod ka. Just like tayo nung mga bata pa. Ayan. Di ba naranasan nating nung hindi tayo sumunod, ano ginawa ng parents sa atin? Pinalo tayo, di ba? Tayo ay hindi lang nasermonan, kundi dinisiplina ang ating parent. Kasi nagkamali tayo. Although hindi natin maintindihan nun. Di ba? Pero nung tayo ay nag-mature, di ba? Naunawaan na natin na yung disiplina na yon nung tayo ay nagkamali, pagmamahal, malasakit, protection, para sa ikabubuti natin. And since then, anong ginawa natin? Hindi lang natin na-appreciate na tayo dinisiplina ng ating parents, kundi we really love to obey. We enjoy obeying our parents because alam natin na yun ay hindi lang kalugod-lugod sa Diyos, kundi enjoyment natin na makasunod sa ating parents kasi tama naman, and most of all, rewarding talaga ang sumunod. May reward. Are you with me? May blessing na kapalit, yung pagsunod. Lalo na sa ating Panginoon. So, with God, mga kapatid, we want to obey God because meron tayong relasyon sa Kanya. Hindi lang niya tayo nilikha, pinili, tinawag, niligtas, kundi minahal ng lubos. Can you imagine kung ano ang naging ebidensya ng Ama para patunayang minahal niya tayo kahit tayo hindi kaibig-ibig dahil tayo ay makasalanan? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Grabe, may ebidensya, may ginawa, may action, merong pruweba ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Kaya nga tayo, mga kapatid, ay marapat lang na sumunod sa ating Panginoon. Dahil Diyos natin siya, tagapagligtas natin siya, siya ang nagsusupply ng lahat ng ating mga tangkilik, pangangailangan in this life. And because God loves us, minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig, sumusunod tayo. Susunod tayo. Sabi mo sa katabi mo, gayon ka ba? Ganon ka ba, kapatid? Na gustong-gusto mong sumunod sa Panginoon. Because may relasyon ka sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Kaya mahal mo rin ng Diyos. Kaya sinusunod mo rin ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng ating Panginoon. Romans 5:8, sabi doon, God demonstrates His own love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi pa tayo pinapanganak, o kaya tayo ay makasalanan pa, pero namatay na si Kristo para sa atin more than 2,000 years ago. Sinugo na siya ng Ama. Kaya nga, it's so important for the believers na nagsasabing, mahal ko ang Diyos, kilala ko ang Diyos, pero hindi sapat ang salita at sabihin, paniwalaan natin ang salita na yan. Na sinasabi natin from time to time, sinasabi ng marami na mahal, kilala nila ang Diyos. Kasi may pruweba, may ebidensya. Ano yun? Pagsunod. Hindi dahil napipilitan lang. Kasi mapaparusahan. Hindi kailangan lang kasi rewarding. May compensation, may blessing ang pagsunod.
kundi kaya tayo sumusunod sa Diyos because of our love relationship with the Lord Jesus Christ. Can we say amen to that? John 14:15, Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Those people who say that they love God, dito masusukat. Dito dapat masukat sa pagsunod sa kanyang mga utos at kalooban. Kaya nga, kung sasabihin nating mahal natin ng Diyos and yet we don't obey God in some respect, in some area, or in many area ng kanyang mga utos at kalooban, we are being judged by our actions, by the light of God's Word, na sa atin magkukonvict, magpapahayag na hindi talaga natin mahal si Lord. O kung mahal naman talaga natin siya, nagkukubli tayo ng ating kasalanan. Hindi tayo nagkukumpisal, umaamin ng ating kasalanan. Most of all, hindi natin isinusuko at tinatalikdan, itinatama ang ating mga maling ginagawa. Pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon. So if you love me, Jesus said, keep my commandments. So walking in the light also involves following the Lord Jesus Christ. Most of all, His example. Hindi lang light si Lord para mag-abide tayo sa Kanya, kundi siya rin ay isang napakagandang modelo o pattern para sa ating mga buhay. Alam nyo, yan ay sinabi ng ating passage na gayahin natin ang ating Panginoon. Totoo naman yon. We must imitate the Lord Jesus Christ sa kanyang magagandang mga katayang pinakita, lalo na nung narito pa siya sa lupa, kanyang ipinahayag through His words na pasulat sa Biblia, gaya ng kanyang humility, pagpapakumbaba. Di ba? Naparito siya hindi para paglingkuran. Naparito siya para maglingkod, magsakripisyo, maging pagpapala sa tao, sa makasalanan. Siya ay naging kaliwanagan. Siya ay nanatiling pure, hindi siya nagkasala ni katitingman. Nanatiling ang Panginoong Jesucristo ay matuwid, makatarungan. Siya ay mapagpatawad, siya ay mapagmahal, siya ay, nung narito pa sa lupa, nag-abide sa Ama. Wala siyang ginawa kundi ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Diyos. These are some sa mga examples ng ating Panginoong Jesucristo na importanteng atin pong gayahin. Sabi mo sa katabi mo, gaya-gaya ka ba? Minsan parang natutokso tayo, no? Oh, gaya-gaya, putumaya. Di ba? Pero when it comes sa mga katangian, examples, pattern, pinakita, ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, hindi masama. At napakaganda nga na manggaya. Are you with me? Gayahin ang Panginoon Jesucristo sa kanyang humility, sacrifice, pagiging nasa kaliwanagan, lumalakad sa daan ng kaliwanagan, pagiging pure and holy. Alam nyo, explicit na sinabi ng Panginoon in the Bible, be holy because I am the Lord your God who is holy, God said. Are you with me? So, isang example to ng Panginoon, hindi siya nagkasala. At ito ay kalooban din ng Diyos sa ating mga buhay na manatili po tayong pure, hindi na nagkakasala. Mapagpatawad. Okay. Baka may hindi pa tayo napapatawad. Alalahanin natin na tayo, pinatawad lang din naman ng Panginoon. At meron siyang warning, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama sa langit. Kaya ang gawain ito ng Panginoon ay importante, nagagawa natin magpatawad. Kaya kapag may tao na hindi ka pinahalagan, hindi ka nirespeto, hindi ka napasalamatan, hindi ka na-appreciate, hindi ka ginawa ng mabuti sa kabila na marami mong mga ginawa sa kanya, forgive. May sinabi sa'yo hindi maganda, patawarin mo. Huwag mo nang hayaang tumagal, lubugan ng araw ang hinanakit sama ng loob sa iyong puso dahil ito hindi kalooban ng Panginoon. Ang pagpapatawad ay isang gawain na outright na dapat ginagawa.
Lalo na sa mga taong sa atin naka-offend, nakagawa ng masama. Kung hindi siya nakahingi ng apology, ng excuse, ng kapatawaran, ang mahalaga, pinatawad mo siya. Amen. Huwag mo nang i-demand, patatawarin lang kita pagka nag-sorry ka. Sorry ka muna, sorry ka. Aminin mo muna pagkakamali mo. Diba? Pag hindi, hindi talaga. Galit pa rin. Sino po sa atin ang medyo hirap manghingi ng kapatawaran, ng apology, ng mag-say sorry? Oo, minsan mahirap talaga. Pero aanhin mo yung sinabing sorry. Pero hindi naman, di ba, galing sa puso, hindi naman sincero. Ganon pa rin naman ang ginagawa. Amen? E di, okay lang, kahit hindi mo na sabihin yung sorry, forgive me, I apologize. Pero in your actions, in your decision, sa iyong pagtrato, sa iyong pag-address, sa iyong pakikisama, ramdam ng taong nagawan mo ng pagkakamali that you are so sorry. Words are not enough para patunayan na tayo'y nagsisisi, na tayo ay so sorry at nag-apologize. Sabi nga, di ba, actions, ayun, actions is louder or is louder than words, di ba? Mas ramdam, mas totoo, mas meaningful yung action kesa sa salita. Are you with me? Sino sa atin ang hindi pala sabi ng sorry, I apologize, forgive me. Pero, di ba? Tinatalikdan ng kasalanan, hindi na inuulit, iniiwasan ng magkasala, makasakit ng damdamin, magawa ang hindi nakapagpapasaya sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa kapatiran. And we are also willing to forgive. Dahil pinatawad tayo ni Lord, kaya ibibigay natin ang ating pagpapatawad kahit hindi mag-apologize, kahit hindi mag-sorry. Are you with me? Kaya ba natin yon? Kaya ba natin magpatawad kahit hindi humingi ng tawad? We have to. Dahil kasalanan ang hindi magpatawad. Dahil tayo, pinatawad ni Lord, so dapat din tayo magpatawad. Kaya pagka may hindi nag-apologize sa'yo, nag-sorry, wag mong layasan, wag mong putulin ang relasyon mo sa Kanya. All the more nga na gawan mo siya ng mabuti dahil diyan niya marirealize ang importance mo, ang presence ng Diyos sa iyong buhay, at diyan ka pagpapalain ng ating Panginoon. If we forgive and choose to do what is good, kalooban ng ating Panginoon, especially to those people that offense us. Be loving, di ba? Ang Diyos mapagmahal, so maging mapagmahal tayo. Kahit hindi siya lovable. Amen? Sama na ugali, lagi na lang akong pinipintasan, lagi na lang akong gino-joke ng masakit, lagi na lang akong iniinsulto, lagi na lang hinahatulan, lagi na lang akong iniitsapwera, hindi ako ginagalang, etc., etc. Hindi binibigay ang aking karapatan. Be loving even to those people that are unlovable. In the first place, tayo naman, hindi naman din kaibig-ibig before, pero inibig tayo ng ating Panginoon. Am I right? Diba? Tama ang scripture na inibig ng Diyos ang makasalanan. Inibig niya ang mga kaaway niya. Naparito siya hindi para sa mga walang sakit, sa mga walang kasalanan, kundi sa mga may sakit at makasalanan. Tayo yun, mga hindi lovable, marumi, kaaway ng Diyos, nahiwalay sa Diyos because of our sin. So, but take note mga kapatid na though the scripture tells us, and na-emphasize ko naman na yung imitation natin sa ating Panginoon. Pero ito po ay impossible na maging kalugod-lugod sa Diyos yung pag-i-imitate sa Kanya apart from the power of the Holy Spirit, apart from being with the Lord Jesus Christ in the Spirit. Imposible na maging kalugod-lugod sa Diyos ang imitation. In the Bible, mga kapatid, or anywhere around us, may mga tao po na mga talagang lahat na yata ng kautusan.
Ten Commandments nasunod, mga kapatid. And yet, hindi po sila naging kalugod-lugod sa Panginoon. Why? Because they don't have Christ in their hearts. They don't have the Spirit of God in their lives. Kaya nga, not of imitation, but incarnation that we abide in Christ. May certain young rich ruler sa Bible na nagsabing, gawin mo to. Sabi ng Panginoon sa kanya, ito, gawin mo. Nagawa ko na po lahat yan mula nung ako'y bata. Buong kautusan, nagawa niya. Pero may kulang pa rin. Ang Kristo na dapat naghahari sa kanyang buhay. Pinaka-importante sa kanyang buhay. Sabi ni Lord, kung ganon, sige, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahirap, and come, follow me. Di, wala. Talilis yung rich young ruler. Tinalikuran ng Panginoon. Bakit? Walang Kristo sa puso. Hindi mahalaga si Kristo sa puso. Hindi niya iniibig ng totoo. And yet, tumatalima. Sinunod lahat ang mabubuting example ng mga propeta, ng mga lingkod ng Diyos, mga katuruan, 10 Commandments, and yet, hindi regenerated, walang Spirit of God, hindi tunay na nanampalataya sa Panginoong Kristo. So, not of imitation, but incarnation that we abide in Christ. Kaya nga, be sure, tayo ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon. For us, not just to be able to imitate the Lord, kundi maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan ang mga mabubuting gawa na meron tayo para sa ating Panginoon. Expression ng ating pagmamahal sa Kanya. So, I would like to emphasize on this topic na entitled Sinisin. Okay, huwag niyong bilisin ang basa. Sinisin. Baka sinisin niyo lang ako ngayon, ha? Mga kapatid, sinisin lang natin ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Okay. Huwag naman sanang masinson kami ni Lord ang kanyang salita especially. Number 1, I would like to emphasize that to abide in Christ is to depend completely on Him for all that we need in order to live for Him and serve Him. Abiding in Christ. Paglakad sa daan ng Panginoon. Paglakad kasama ang Panginoon. Paglakad sa liwanag ng salita at kalooban ng ating completely. Pagdidepende sa Kanya sa lahat ng ating mga pangangailangan para tayo magkarisang buhay, hindi lang kalugod-lugod sa Panginoon, kundi kagamit-gamit. That we may be able to not just live with God, live in His light and His word, be able to obey Him, but to serve Him, to glorify Him sa ating mga buhay. Number 2, by the way, gusto kong iduktong to mga kapatid. Naalala ko lang kasi in that point, in that emphasis na akin pong sinishare sa inyo, yung parable ng vine and branches. John 15, di ba? Sabi ni Lord doon, I am the true vine and you are the branches. So, ang vine ay ang Panginoong Kristo. At yung branches ay tayo, mga mananampalataya, servants of God. Sabi mo sa katabi mo, branch ka. Yan. Na nakaugpong sa vine. Okay? Sabi dyan, I am the vine. Jesus said, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. So yung na kay Kristo, pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, nananampalataya kay Kristo, anak ng Diyos, servant of God, ang branch. At ang sabi dyan, siya ay namumunga. Much fruit. Mabunga. Maraming good deeds. Maraming opportunities, privileges, hindi lang magamit ng Panginoon, kundi makasunod sa Panginoon, makapaglingkod sa Panginoon, makalakad sa daan ng Panginoon. And apart from me, Jesus said, the vine said, you can do nothing. So pwedeng may magawa, may ma-imitate na mabubuting aral, utos, pero apart from Christ, those are nothing.
and acceptable. But if we remain in Christ, if we are in Christ and remain in the Lord, sa Kanyang daan, liwanag, kautusan, kalooban, sa pananampalataya sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya, we bear much fruit. Kaya, no wonder, yung mga lumalabas ng church, nagiging mas masama pa ang kalagayan kaysa dati. Dahil yun ay pagtalikod sa Panginoon. Even if yung iba pa nga, nag-transfer ng isang malaking church. Oo, sa una. Pwede natin ginagamit pa rin. So pwede naman pala, okay naman pala. Pero napunta siya ron because of immorality, because of rebellion, because of unsubmissiveness, because of sin na nag-reign sa kanyang buhay, ipinamuhay niya. But eventually, those kind of people, mapunta man siya sa pinakamalaki at magandang church, eventually will die down. Because yan ang sabi dito, He who abides in me, who remains in me, sabi ng vine, that's the Lord Jesus Christ. He bears much fruit. And apart from me, Jesus said, you can do nothing. Kahapon lang, naalala ko ang isang pastor, mga kapatid. Dati talagang grabe, ginagamit ng Panginoon. Sobrang napaka-useful sa vineyard ng Panginoon. Hanggang sa dami niyang napunta mga bansa, misyon, ginagamit siya here and abroad. Pero nung lumabas siya ng church, unti-unti, nung una, as if, parang okay lang. Nung may hindi na siya masettle with the Word of God, with the teachings of God, with the man of God, sa kanyang harapan, sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay inside the church. Unti-unti, nawala po siya ng bunga. And nowadays, nowhere to be found. Dati ang ingay niya sa Facebook, social media, maraming patutuo, mga opportunity privileges. Nowadays, nowhere to. Nung isang araw lang, may namatay pa nga kami na dating pastor na lumabas ng church. Because kung hindi ka na magagamit ni Lord as servant of God, kung hindi ka na nag-a-abide, hindi ka nakaugpong kay Kristo o sa kalooban ng Diyos sa pinagagawa niya sa iyo, might as well, kunin na lang niya ang pinahiram niyang buhay because hindi na siya mag-glorified. Are you with me? Kundi disgrace ang mabibigay. Kaya no choice ang ating Panginoon but to take the life that God has given them, has given us. So, dito ka-importante, mga kapatid, yung pag-depend completely sa ating Panginoon. Paki-move, Sister May. That's our authority. Number 2, emphasis natin on this topic, sin is sin. As we walk in the light and see sin, hate it, and turn from it. If we sin, confess immediately and claim cleansing. Kung talagang tayo lumalakad sa daan ng Panginoon, in the light of God's Word, with God, in the presence of God sa ating buhay, at may nakita tayong pagkukulang, kasalanan, nagagawa natin, na ipapamuhay natin, kamuhian, i-detest, i-abhor, talikdan, wag nang gawin. Pastor Vic, itong kasalanan na to, iisa lang naman. Pero, oo, aminado ako, kasalanan siya. Pinagsisisihan ko naman. Pinagpe-pray ko. Pero, paulit-ulit lang sa aking buhay, Ricker. Hindi ko talaga completely ma-overcome. May maganyang senaryo, mga kapatid. But most of the time, when we hate the sin and we turn from it, God gives grace para maging victorious tayo in that specific sin. Pero may mga situation na ganyan. Kaya may habitual sin ng mga Kristiyano. May nagagawang kasalanan na paulit-ulit, balik-balik. And this I would like to tell you, huwag mong titigilang
pagsisihan, ikumpisal, talikdan, palagi. Again and again, you need to confess and turn from it. Sabi mo sa katabi mo, labanan. I-overcome ng iyo. And you'll see, kahit paulit-ulit mo pa rin nagawa sa kabila, kinukumpisal mo, kinamumuhian mo, tinatalikuran mo, pero nagagawa pa rin, you will see the provision of God. One day, God will deliver you in that sin. It's just that may gusto pang iparana sa'yo si Lord, ituro si Lord sa'yo. God wants you to continue to be prayerful sa Kanya, to be nagkukumpisal, to be sincere sa Diyos, and so dependent upon God. Hindi mo kaya eh. Okay? Time comes when God delivered you, you will realize, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So as we walk in the light and see sin, hate it, and turn from it, if we sin, confess immediately. Amen? Because meron tayong konsensya na nagsasabi sa atin kung tama ba ginawa natin o mali. Most of all, people of God, may Spirit of God, may Holy Spirit, na nagko-convict sa atin kapag meron tayong nagagawang kasalanan. Na minsan, madalas tayo lang nakakaalam. Amen? Hindi kita ng tao, hindi obvious. At minsan pa nga, sa isip lang natin na commit na kasalanan o naging motivation lang natin within us. Inward na pagkakasala. So, confess immediately. Amen? Huwag pagtagalin. Saan ka man naroon? Sa jeep, sa school, sa office, sa naglalakad ka, wherever you are, ano mang ginagawa mo, we can confess our sins to God. Huwag nang pagtagalin. Amen? Dahil, remember, ang kasalanan ay kumakalat, ang kasalanan ay nanganganak, at it makes us uncomfortable dahil hindi tayo magkakaroon kapayapaan, and most of all, magiging mailap ang pagpapala at katagumpay sa ating buhay when we harbor sin in our hearts, in our lives. So, confessing immediately is so important. Para ano? Magawa nating i-claim ang cleansing, magkaroon tayong kapayapaan sa ating mga buhay. The last but not the least, when we walk in the light, we live to please only one person. And that is God. Sana on top of everything na nagiging dahilan ng ating pagpapakabuti, paglilingkod sa Diyos, paglakad sa daan ng Panginoon, pagsasakripisyo, pagkukumit sa mga responsibilities natin, obligation natin, duties natin, especially toward God, walang pangunahing pwedeng maging karapat-dapat na maging dahilan ng atin pong hindi lamang pag-hate sa sin, kundi pagkukumpisan ng ating sin. Most of all, pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglakad sa daan at biyaya ng ating Panginoon, kundi ang Diyos lamang. Siya lang ang pangunahin na gusto natin at dapat gustuhin natin na mapaluguran, ma-please, mag-glorify, mapasaya. Are you with me, people of God? So when we walk in the light, we must live to please only one person or being, and it is God. Sana higit ang Diyos kaysa sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga kaibigan, God. In summary, mga kapatid, sa topic na to, in acrostic, cease. Na ang ibig sabihin ay sin is sin. May acrostic major points din tayo na nagawa para hindi madaling malimutan, madaling maalala. CS3. Last Sunday, CS2 lang. So, kinumpleto natin. Hindi kasi kumpleto kung ang approach natin sa kasalanan is tinatago lang o kaya kinukumpisal lang, kundi higit sa lahat, pinagtatagumpayan
ang kasalanan. Mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Bakit? Ito po mga kapatid. Because true life has no love for sin. Ang ating totoong buhay bilang mananampalataya, may spiritual life po tayo. Yan ang totoong buhay sa isang tao. Yung regenerated ka, may Spirit of God ka, may Kristo ka sa puso, ikaw ay nakaranas ng kapanganakang muli, and you are walking and abiding in Christ, in the light of God, in the light of God's Word. True life has no love for sin. Instead of covering sin, a true believer confesses sin and tries to conquer sin by walking in the light of God's Word. God's Word is light. God's Word is powerful. God's Word is miraculous. God Himself is the Word. Kaya, salita ng Diyos, mga kapatid, palagi po nating pahalagahan, kauhawan, i-memorize, higit sa lahat, sundin. Okay? So we don't have just to be good listeners, but as well as doers of God's Word. That's how we are able to overcome sin sa ating mga buhay. Tayo po'y tumayo at manalangin. Let's come to God in prayer. Kung meron tayo nais na idulog sa Diyos ngayon, first and foremost, kasalanan. Alam nating nakukumit, hindi natin matalikdan. This is the right time for us to come to God, to depend on Him, on His power, not just to forgive us, but to give us enabling na magawa at masunod ang kanyang kalooban. God is here with us today. We must believe that He is our Savior as well as our great deliverer. Apart from Him, we can do nothing. Right there where you are, if you want to come to God, come to Him in prayer nang may sincerity. Pag-alis ng maskara, pagkakaila sa ating mga sarili, sa ating nagagawang kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos, pagkukumit na susundin natin siya sa kanyang mga pinapahayag sa atin ng mga kasalanan natin, kalooban niya at utos niya hindi natin nasusunod. And God is able to not just transform us and grant us enabling makasunod, makapaglingkod sa Kanya, pag-glorify natin siya, kundi mapagpala ng Diyos in this life for the life to come. Let us pray. Let's come to God. Huwag natin itago ang ating kasalanan. Ikumpisal natin at pagtagumpayan ang kasalanan, the worst enemy ng ating totoong buhay, ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, for the glory of God. Panginoon, lumalapit kami sa iyo once again, Lord, confessing to you our sins. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa kahalayang nagawa namin in words, in deeds, in thoughts, in motives. Kami po'y nagpita sa pamagitan ng aming mga mata, ng aming labi, ng aming mga kamay. Material na bagay sa mga hindi ganang amin. Lord, forgive us
sa aming insincerity sa iyo. Sa aming kapwa, forgive us, Lord. Sapagkat naging tamad kami, naging disobedient kami sa inyong mga batas, kalooban. Kami po'y nakalimot na regularly basahin ang inyong salita, di lamang i-ponder, kundi i-apply sa aming mga buhay. Forgive us, Lord. Naging last priority ka namin sa aming prayer. Ang paglapit namin sa iyo is more of humihiling lang. At hindi na po babangong sa inyo sa inyong harapan ang aming pong pasasalamat, ang aming sakripisyo, ang aming pagtalima, sapagkat meron kaming naipapamuhay na kasalanan. O God Almighty, forgive us, cleanse us, purify us. Sa mga hindi namin na ibibigay sa iyo, requirements mo para kami lalong lumago sa biyaya mo, maging worthy na recipients ng inyong mga blessings. Forgive us, Lord. Hindi kami nagpapakalago sa biyaya po ninyo, sa knowledge po ninyo. Forgive us, Lord. Dahil nauubos namin ang marami naming time sa social media, sa mga gawaing bahay, sa trabaho, sa negosyo. And the most quality time hindi namin nabibigay sa iyo. Forgive us, Lord. Forgive us, hindi kami nakakapag-involve sa inyong Great Commission. Forgive us, Lord. Na hindi kami naaabot. Forgive us, Lord. Meron kaming insensitivities toward other people around us, to your church, to our families, to our loved ones. Forgive us, Lord. Sa dala-dala naming karumihan, patuloy na kukumit na kasalanan, hindi namin ma-overcome, but we believe you are able to change us, to transform us, to purify us. Panginoon, kayo na po ang bahala, because we believe, Lord, you just want us to be holy just like you are. You just want us na hindi lamang po maging blessed, kundi maging useful sa inyong vineyard. Lalo na sa mga dakilang gawain po ninyo, plano po ninyo, kalooban po ninyo sa aming kalagitnaan at sa buhay ng iba. Ang kaligtasan ng kaluluwa, sa ikatatag ng pananampalataya, at sa ikalalaganapan ng inyong pangalan at salita sa buhay ng iba. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, dalangin namin, patuloy po kayo maghari, patuloy po kayo na maging pangunahin, patuloy po, Panginoon. Masunod ka namin, sign of our love for you. Thank you so much, Lord. Kayo na po ang bahala. At inangkin namin ang inyong kapatawaran, yung pagpapala, yung kabutihan, ang inyong pong biyaya at pag-asa na mapapasa amin ngayon hanggang wakas. Ito po ay sa pamamagitan lamang na aming pananampalataya sa iyo, aming Panginoon, aming Hari, Diyos at tagapagligtas. Manunubos, our great provider, our great healer, redeemer, and deliverer from sin na from time to time sa amin po ay nagpapalungkot, naglalayo sa inyo, sa aming fellowship with you, at pumipilay sa aming pananampalataya, effectiveness. And we commit to you everything, Lord, with faith and thanksgiving to the glory of God. In the name of your Son, Jesus Christ. All this we ask and pray with faith
faith and thanksgiving unto your name alone, our Lord and Savior, Jesus Christ. We pray and we say, Amen. 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 Let's offer our lives to the one who always forgive us. Amen. Here I am waiting, abide in me, I pray. And here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on the eagle's wing. Beautiful Savior, I love to feel your touch. You never forsake me, but you're always there. Each passing moment, it's you that I adore. I love you, Jesus, more and more. Come live in me all my life. Take over. Yes, Lord God, please move to our lives. We will continue to worship you. We will continue to thank you, Father God. On eagles, come live in me all my life. Take over. We will surrender our sins. Yes, Lord God. Hallelujah. Now we'll rise on eagles. Come live in me all my life. Take